Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. It's me, Jaina M. Tolentino. So please subscribe. So pag-uusapan po natin mga ka-medicine, ka-medical assistants ay tungkol sa ating pag-medical assistance. Kung paano tayo hihingi ng tulong, kung saan tayo hihingi ng tulong. Ang isi-share ko po ngayon sa video ko ay paano po ba mag-medical assistance sa DSWD batasan. So, ito po. Kung kayo po ay nagnanais lumapit sa DSWD batasan at ang inyo pong ilalapit ay medicine o yung gamot na kailangan nyo at wala ho kayong pambili or kahit po guarantee letter, kapag po malaki po talaga yung presyo ng gamot, ay kanila naman po binibigyan po tugon yung pangangailangan nyo. Halimbawa po, ang pangangailangan nyo po ay katulad ng pagbili ng gamot. Ang una nyo pong requirements ay ano po, medical abstract. Yung pong medical abstract, dyan po nakasalalay ang lahat ng detalye nyo sa inyong pagpapagamot. Nandyan na rin po nakalagay kung ano yung gamot ninyong mga kailangan. Andyan din po ang perma ng doktor, ang lisensya ng doktor, at yung petsa kung kailan kayo nagpagamot. Yan po medical abstract. Makukuha nyo po yan kung saang hospital kayo nagpapacheck up. At yung doktor po ang magbibigay sa inyo yan. Yung doktor na nag-check up sa inyo. Kapag po public hospital po, wala naman pong bayad dyan. Pero siya po ay, pagka po ipapacertified true copy, yun po yung may bayad. Pero, per copies po yun. Kasi po, halimbawa sa hospital po kayo, NKTI o ano, per copies po, meron po silang bayad na certified true copy. Pero hindi naman po kamahalan, siguro mga 10 pesos isang copy. So, ganun po. Then, kailangan po ay kumpleto po. Titingnan nyo po kung may perma ng doktor nga po, license, at yung date. Kasi po, ang medical abstract ay pwede po siyang gamitin within 3 months. Ibig sabihin, meron po siyang expiration. Pag po lumampas ng 3 months, ay hindi na po siya pwedeng ipasa kung saan man po kayong ahensya magpapasa ng medical assistance. Yan po ang number 1 na kailangan. Kung sa DSWD po kayo magpapasa, batasan. Pupunta po kayo dito sa DSWD batasan, doon po kayo mag-a-apply ng medical assistance. Ang pangalawa pong requirements ay yung inyong reseta. Doon po sa reseta, bibigay din po yan ng doktor kung ano yung mga gamot na nakasulat doon. Ngayon po, papresyuhan nyo na po yan. Yan po yung tinatawag natin na price quotation. Yun yung kailangan din ay meron kayo para mapagbatayan ng DSWD staff kung magkano yung pwedeng ibigay nila sa inyo, kung financial man or guarantee letter. Kaya po, kapag po may hawak na kayong reseta, pwede nyo po siyang ipa-quotation sa mga pharmacy ng hospital. Pwede po doon. Kaya punta po kayo doon sa pharmacy ng hospital na pinag-check-upan nyo. O kung hindi man po, pwede rin naman po sa mga Mercury drugs, pwede rin po doon. Then, sa Globo, Asiatico, pwede rin po doon magpa-quotation. Saan po kayo pwede magpa-quotation na inyong mga gamot? So, yan po yung mga pwede nyong puntahan. Kaya, kung mayroon po kayong reseta, need nyo po ipa-quotation price yan. At doon po sila magbabase kung magkano po ang ibibigay nila sa inyo. Tapos po,
kung kayo po yung pasyente at kaya nyo po lumakad na ilalapit ng tulong, kailangan din po ng valid ID. Kung meron po kayong dalawang valid ID, mas maganda po. Kung meron naman ay isa lang, pwede naman po. Basta mga valid ID ng government. So, ganun po ang requirements po. Tapos, meron din pong authorization letter kapag po yung mismong pasyente ay hindi makakalakad. Kailangan po yung representative ay may dala siyang ID at authorization letter mismo ng pasyente. At ang kailangan lang din naman po lumakad kung ang pasyente ay hindi pwede, yung pong immediately kamag-anakan, either nanay, tatay, or kapatid, tiyahin. Basta po meron authorization letter ng pasyente. Yun po ang mga pwedeng lumakad na kamag-anakan kung halimbawa si pasyente ay hindi makakalakad. Ngayon, kung ang pasyente makakalakad naman, kahit wala na po authorization letter yan, valid ID lang po at yung mga requirements niya, then ipaserox nyo na rin po ang lahat ninyong mga requirements. Yun po yung pinakamahalaga. Kasi po, titingnan nila yung original, then titingnan po nila yung Xerox. So, ulitin ko po, ang mga requirements po kapag gusto niyo mag-medical assistance sa DSWD Batasan. Una, medical abstract. Pangalawa, yung inyong prescription or reseta ng gamot. Pangatlo, price quotation. Pang-apat is valid ID. So, yung pong, kung may additional man pong mga dokumento, depende na lang po siguro sa inyo. Pero kung ako po sa inyo, kumpletuhin niyo yung requirements niyo para ma-process na po din kayo sa inyong inalalapit na tulong. Minsan po kasi, kapag nagpunta kayo ng Batasan, magpapa-schedule po kayo, ang unang hinahanap po nila is yung ID. Tatanungin po pati kayo kung naka 3 months na po kayo, kung kayo ay galing dun. Kaya alamin nyo po at siguraduhin nyo po kung naka 3 months na kayo, tsaka po kayo babalik. Kasi doon po, pagka wala pang 3 months, hindi pa po kayo pwedeng lumapit. Kailangan po, after 3 months, tsaka kayo lalapit. Kaya minsan, magbibilang din po kayo. Kung halimbawa, humingi kayo ng tulong ng January 5, kailangan po, February, March, April, mga April 6 or 7, pwede na po kayo bumalik doon. After 3 months. So, kumpletuhin nyo lang po ang inyong mga requirements. At yun nga po, may schedule po doon. Pag kayo nagpunta, hanapin lang naman po sa inyo is yung ID nyo. Then, bibigyan po kayo ng schedule kung kailan kayo babalik. Yung pagpunta nyo yun, pagbalik ng schedule na yun, yun din po yung time na mag-pay out kayo. Pero, mag-pay out kayo, siguraduhin nyo may mga requirements kayo, katulad ng medical abstract, ng prescription medicine, quotation, valid ID. So, yan po yung mga importante. Kung meron po mga additional na requirements, siguro na lang po, kung hindi kayo kumpleto, yung mga ganun. Kaya kompletuhin nyo po at iserox nyo na po para hindi na po hassle kayo. Lalabas lang kayo para magpa-Xerox mo. Siguraduhin nyo na po kumpleto kayo pagpasok nyo dun. May Xerox, dalagang original. So, yun lang po at saka agahan nyo po kasi medyo madami din pong tao. Kahit sabihin nyo may mga branches na po or satellite office. Ako po ay experience ko po yung mag-medical assistance dyan sa mga DSWD. Kaya isinishare ko po. Pero hindi po ako doon nagtatrabaho. I'm not working in